Let's go! Hello, minasan! So, it's February and it's tax filing season here in Japan. So, it's either you file online or, ayan, punta ka sa tax office. It's my first time ko siya. So, kahit, ang filing kasi dito sa Japan is from January to December. I'm not so sure sa Philippines, kasi nung nasa Pilipinas pa ako, syempre, working ako sa call center dati. Syempre, yung HR department or yung office ang gumagawa nung, diba? So, hindi ko lang alam kung anong cut-off. Maybe it's the same. So, since I opened my business for already 3 months now, it's February. So, 2 months lang siya. So, 2 months lang siya, pero inabot ako ng siyam-siyam kasi ang ini-input ko lang is sa Excel ko is yung income ko. Pero yung expenses ko and others, hindi ko siya in-input kasi nga busy ako, nagtatrabaho ko sa araw, tapos sa gabi, tapos nag-iisip ako ng sideline, 'di ba? Kasi hindi naman always busy. Kaya iniipon ko lang yung resibo. Tapos hindi pa lahat ng resibo na iipon ko. Kumbaga kasi kung bibili ako ng snacks for customers like this snacks. Yan. Hinahalo ko siya sa private use ko, sa grocery ko. Kasi, dati kasi sa parati kong pinupuntahan na grocery is, pag magre-request ako ng special receipt, hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa English. Pag magre-request ako is, on the spot, bibigyan na nila ako. Pero kasi ngayon, kailangan pumunta pa ako sa customer service. Eh, syempre, nagmamadali ako, diba? So, ang nasa isip ko lang naman, total, kaunti lang naman. Yung kaunti sa pera natin, nasa mga siguro 500 or 600 pesos na yun. Kaya lang kasi, diba, sayang kapag naipon. So, hinahalo ko na siya, tapos, hindi na ako nagre-request. So, sa ngayon, kahit na nagmamadali ako, kailangan mag-request na ako, diba? Kasi sayang, diba? Kasi for my next year na tax filing. Kasi sayang din yun, diba? So, ang advice ko sa inyo, guys, if you're living here in Japan and you're like me, doing small business or working on your own or self-employed, is ipunin nyo lahat ng resibo na maiipon nyo na connected sa business nyo, para at the end of the year, ma-add nyo yun siya, tapos ma-minus nyo yun sa income nyo. So, manghingi kayo ng ryushusho or official receipt, diba? Kasi, dito kasi sa Japan, mag-file ka ng tax, hindi mo kailangan ng paper. Pero kasi random kasi yung i-check nila. Kunwari, napili ka, bigla na lang yun siya, siguro pupunta sa office nyo para i-check yung mga resibo kung tama ba yung final nyo or what. So, it's still my first time. Kaya nagpunta ako dito sa tax office namin. Nagtanong ako, tinulungan nila ako mag-register online. Kasi sinabi ko na, since busy kayo, mag-file na lang ako online. So, meron naman din ditong English version. Pero kasi, iba pa rin talaga kung magpapatulong kayo sa Japanese or native speaker. Sa part ko kasi, nagpaturo ako sa tax office, nagpa-register ako, tinulungan nila ako. Tinuruan naman nila ako, kaya lang sa Japanese online website ako nag-input ng mga information. So, meron naman ako mabait na customer na tumulong sa akin. Yun nga lang, inabot ako ng siyam-siyam kasi hindi pa naka-add lahat ng mga expenses ko. Like yung transportation, yung grocery, yung dining. Syempre, minsan kakain ka with customer. So, awa ng Diyos, ayun na naisip ko naman na magtabi ng official receipt or ryushusho. Tapos, nagtanong din ako if pwede ko ba i-include yung samihoken ko, yung private insurance ko dito. Kasi, if you're here in Japan, lalo na sa part ko na single mother, maganda na mag-prepare ka na, mag-advance ka na ng private insurance sa anak ko. Lalo na, isa lang siya. Tapos, wala naman kami communication ng tatay niya. Hindi naman dito uso yung child support. Kasi, mutual divorce yun. Kasi kung dumaan pa kami sa demandahan, matatalo ako. Kasi,
income pa lang, 'di ba? Talong-talo na ako. Kaya hindi na ako dumaan sa ganun. Tsaka hindi mandatory ang child support dito or joint custody. Nakadepende pa rin yun sa asawa mo kung gusto nila ng joint custody or magbigay ng child support. Kaya, yun nga lang. So, hindi ako swerte sa part na yun or swerte sa lab. So, sa ngayon, diba, I'm doing my best. So, sariling sikap talaga. So, what else? So, as a small business owner, ikaw talaga lahat. So, since ako naman kasi, nag-work ako sa araw, part-time, yung trabaho ko sa araw, yung nagko-cover 50% ng aking social security dito, parang SSS sa atin, and health insurance. Although, as a single mom, meron talaga akong discount. Kahit na umabot pa ng 10 lapad or 100,000 or 1 million yung bill ko, 400 yen lang ako, binabayad ko dito. Or, magkano sa pera natin yun? 4, 8, 12, 16. Siguro nasa mga 160 or 70 pesos lang. Fix yun, kasama na yung sa medicine or sa medicine hanggang for 170 pesos or 400 yen. And sa check-up, 400 din. Yun yung maganda dito sa Japan as a single mother. Meron kang childcare allowance. Yung anak ko kasi ngayon is 12 years old until 16. Or baka nagbago na sila. Baka in-extend nila yung childcare allowance per child base sa age ha. Kasi kapag baby pala until less than 2 years old, nasa 1.5 lapad every month yon. So kapag more than that is isang lapad na lang siya every month. Pero ang payout niya is every 4 months. Tapos pag single mother ka, pag meron kang isang anak, meron kang tulong sa gobyerno na 4 na lapad. So, of course, 4 na lapad more. So, pag marami kang anak, the more na may matatanggap ka. Bukod pa doon, marami dito mga support ang government. Kaya lang, syempre, di ba, hindi naman kasi maganda na aabuso ka. Tsaka mabait naman yung Japan. Kumbaga, work hard na lang, talagang be honest, work hard, wag ka na lang yung gagawa na kung ano-ano para lang makakuha ka ng benefits. Which is, hindi naman sa naninira ko, no? Marami kasing ganyan. Hindi lang naman din Philippine or other foreigners. Kahit yung ibang Japanese, ganun ginagawa. Dinadeclare nila na maliit lang yung income nila or they cannot work. Tapos, mag-apply sila ng support from the government. Ang tinatawag dyan nila is Seikatsu Hobo or ano ba sa Japanese yan? Support. So, aside from, kunwari, kung ako, single mother, tas may childcare allowance ako natatanggap, may pwede ka makakuha sa government pag nag-apply ka nun ng, support sa gobyerno, Seikatsu Hogo, which is, hindi ko alam kung ano ang English term, pero siguro gets nyo na yun. Pwede yun, kaya lang kasi sa part ko, masyadong obvious na hindi ako pwede nun, no? Kasi, bago yung sasakyan ko. So, kapag meron kang bagong car, hindi pwede yun. Baka sabihin nila na ibalik mo yan or ibenta mo yan, ganun. Kung old car, okay pa. Kasi may mga kakilala ako na under that. So, bukod sa may childcare, merong single mother allowance, meron pa silang support, living support from the government, which is, 'di ba, malaking tulong talaga. Kaya lang kasi, 'di ba, pangit naman yung magiging aasa ka lang sa gobyerno, lalo na mabait naman yung Japan. Ang maganda kasi dito sa Japan, kapag work ka, talagang okay naman. It's beautiful, it's good to live here in Japan. Pero, if you have money and you have work, so, since I've been here for 13 years, I'm confident to give you tips and guide on how to live here in Japan. Hindi naman ako expert, kumbaga, I'm just giving you my based on experience. So, other than that, ano pa bang ma-advise ko? Yun, sa tax return. So, file your tax correctly.